sabi ni Apostol Pablo, bukod sa alisin nyo na sa inyong mga bibig, yung mga salitang kahalay-halay, huwag na rin kayong magsinungalingan sa isa't isa. Huwag na rin kayong magbulaanan sa isa't isa. Minsan yung mga kasinungalingan, yan po yung nagkakaroon ng nag-create ng mga problema. No? At nag-cause ng paghihiwalay ng magandang samahan. Samahang magkaibigan, samahang mag-asawa, samahang magnanay at tatay, magpamilya, samahang magkakabarkada. Ang sumisira o minsan sa samahan ay yung pagsisinungalingan. Yung hindi pagiging tapat sa isa't isa. Kaya nga, sabi ng Apostol Pablo, pati ito, mga bagay ng mundong ito, dapat alisin. So, ang mga alisin, pinaalis ni Apostol Pablo sa iglesia ng taga-Colosas o yung mga Kristiyano sa Colosas ay yung fornication, uncleanness, passion, evil desire, covetousness, anger, wrath, malice, railing, shameful speaking out of your mouth, and lying one to another. So, pinaalis niya yun. Sabi niya, alisin niyo na ito. Kasi hindi ito yung image ng tunay na muling binuhay na kalakip ni Kristo. Hindi ito yung image ng tunay na born again. Hindi ito ang image ng tunay na Kristiyano. Hindi ito ang image ng tunay na tinawag ng ating Panginoong Kristo upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, di ba, yung kinanta natin kanina, let the beauty. These things are not the beauty of Jesus. Okay? Hindi ito yung kagandahan ni Kristo sapagkat si Kristo ay hindi ganito. Kaya yung kinanta natin kanina, let the beauty of Jesus be seen in us. Kung namumuhay tayo, na tulad ng pamumuhay ng ating Panginoong Kristo, makikita ng tao na tayo ay tunay na kay Kristo. Okay? So, tuloy natin pagbasa sa chapter 3, verse 9 to 10. Ganito po ang ating mababasa. Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his doings, and have put on the new man that is being renewed unto knowledge after the image of him that created him. So, sa madaling salita, pinaalis na ni Apostol Pablo. Alisin niyo na yung dati yung pagkatao. Magbihis na kayo ng bago niyong pagkatao. Katunayan, kapag tayo binautismo, may bagong pamimihis tayo eh. May bago tayong damit na isinusuot. Tingnan niyo po ang sabi dito sa Galatia, bago tayo magpatuloy. Sa Galatia chapter 3, verse 26 to 29. Ganito po ang ating mabasa. Ayan, sabi po rito, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sapagkat ang lahat ng sa inyo'y binautismohan, ano sabi? Ibinihis sino? Ibinihis si Kristo. Kapag binihis natin si Kristo, ang makikita sa atin sino? Si Kristo. Huhubarin natin ang ating datihang pagkatao, magbibihis tayo ng bago nating pagkatao. Sa Tagalog, binasa ko na ba itong binasa natin sa Ingles? Ang sabi ko sa Tagalog ay ganito, huwag na kayong magbulaan sa isa't isa, yamang, ano sabi, hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ang kanyang mga gawa. Okay? Kapag tayo ay tumanggap na sa ating Panginoong Kristo, tayo ay nasa Kanya na, ikaw ay bago ng ikaw. You are no longer the same. Iba ka na. At syempre, kung iba ka na, magiging iba ka na sa iba. Aalisin mo na yan, hubarin mo na yan. Dati mong pagkatao, at ikaw ay magbibihis na ng bago mong pagkatao. Sa verse 10, at kayo'y nagbihis ng bagong pagkatao
lumalaang sa Kanya.